Nag-inspeksyon naman ng ilang opisyal sa mga palengke kanina para matiyak na walang nananamantala sa presyo ng NFA rice. Para sa karagdagang detalye, may live report si Jay Sabale. Jay? Gigi, nangalampag ang mga miyembro ng Gabriela sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo ng bigas, bawang at luya. Nagpahayag din sila ng suporta sa panukalang magsigawa ng investigasyon ng House Committee on Agriculture at Department of Trade and Industry. Ni-inspeksyon naman ni Presidential Assistant Food Security and Agricultural Modernization SAR na si Kiko Pangilinan ng supply at pagsunod sa mga alituntunin ng mga NFA-accredited retailers sa Commonwealth Market. 374 retailers na raw ang nasuspinde dahil walang lisensya para magbenta ng NFA rice, walang signage at maling presyo. Magdadagdag pa raw ng 102 na NFA-accredited stores. Nasa 25,800 tax ng NFA rice ang ilalabas sa merkado. Wala na raw over-importation, masusi raw ang pag-aaral sa tamang ratio ng imported rice sa commercial rice. Sinahanda na rin daw ang 8.5 billion pesos irrigation project sa Umayam, Agusan del Norte at Caseknana, Pangasinan na may kabuang 50,000 hectares ang laki. Ongoing na rin daw ang 10 billion pesos na small irrigation repair, rehabilitation at improvement project sa bansa. Inaasang 400 metric tons na bigas mula Vietnam mapapasok ngayong July at August. Nagsimula na raw bumaba ang presyo ng bigas sa Davao at inaasang susunod na rin sa Metro Manila. Ayon sa DA, mas mataas ang production cost ng palay sa bansa laban sa 8 pesos and 40 centavos ng Thailand at 5 pesos and 60 centavos sa may Vietnam. Pero nitong nakaraan lang daw ay may farmers sa bansa na nakaani ng 10.54 metric tons na may production cost na 4 pesos and 49 centavos. Kaya sa 2017 daw ay magiging competitive na tayo. Dahil naman sa patuloy na bawang caravan, bumaba na raw ng 30 pesos kada kilo ang presyo ng bawang. Ilang state universities na rin daw ang gumagawa ng bawang tissue culture na may superior quality at laki. Nag-angkat na rin daw sila ng mas malaking butil mula sa Batanes na ipapakalat nila. May expansion din ng mga bawang farms sa Iloilo at Mindoro. Target nilang madoble ang 11,000 metric tons a year na production ng bawang. Umugulong na rin ang investigasyon ng National Garlic Action Team o NGAT para malaman ang saing ng biglang paglobo ng presyo ng bawang na kanilang ilalabas sa Senado. Di raw nila isasantabi ang posibilidad ng kartel. Mas mabusisi na rin daw sa pagbibigay ng lisensya sa pag-angkat. Kailangan daw ay at least 60-40 ang hatian ng farmers at traders. Pare-pareho rin daw tiningan ng katibayan ng kakayahang bumili at magbenta. Kinukonsidera din nila ang paglalagay ng SRP sa bawang. G. Jay, yung dalawang commodity na to, no, bawang at saka bigas, no, meron bang investigasyon yung team ni Secretary Pangilinan kung meron talaga nagkokontrol ng mga presyo nitong bawang at bigas? Okay, yung considering doon sa may bigas, yun ang hawak ni Mr. Pangilinan, so yun ang kanyang pinagtutunan ng pansin. So patuloy ang investigasyon nila at pag-check nila sa mga bodega kung meron nga daw hoarding na nangyari. Samantala, yung investigasyon naman sa bawang ang gumagawa nun ang NGAT o yung National Garlic Action Team under ng Department of Agriculture. At sabi nga nila, hindi nila tinatanggal ang posibilidad nga raw na may cartel at dagdag pa ni Secretary Alcala kanina. No? Ang nangyari daw kasi, kumita ang mga farmers ng bawang. Ngunit ang bumili ng bawang ay yung mismong traders din na nag-i-import ng bawang mula sa ibang bansa. So in short, malamang daw ay ang may hawak ng local at ang imported ay iisang tao lamang o iisang grupo lamang. Pero patuloy pa rin itong inimbestigahan at ilalabas daw nila ang resulta ng investigasyon sa Senado nga, katulad na rin ng hiniling ni Senator Cynthia Villar. Jiggy? Maraming salamat, Jay Sabales.